Para po sa devotion natin, patungkol po sa Yahweh Chidkenu, it means the Lord is our righteousness. Dito po pinag-aralan natin na yung righteousness ng Diyos may dalawang aspeto, no? Yung the Lord is our righteousness. Now, ano po yung una? Yung unang aspeto, yun po yung righteousness na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay doon sa krus, muling nabuhay. So, basically, yun yung gospel natin, yun yung pre-preach natin, no? Na yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo ay inilipat sa atin at ang ating mga kasalanan ay inilipat sa katawan ng Panginoong Jesucristo. At dahil doon, dahil ang kasalanan natin ay nasa kanyang katawan, siya yung ipinako, pinarusahan, ginulpe, binugbog at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Kasi lahat ng ating kasalanan ay pinarusahan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay ituring na matuwid, walang bahid ng karumihan sa harapan ng Diyos. So, yun po yung tinatawag natin sa madalas nating tinatalakay patungkol sa justification. We are justified, pinawalang sala, ginawang malinis sa harapan ng Diyos. So, Jesus Christ is our righteousness. Now, yung isang aspeto po nun, yung righteousness na tinanggap natin kay Kristo, meron tayong transformation of the heart. Ang epekto po niyan ay transformation of the world. Hindi po pwede na dumadami yung Kristiyano, umaabante yung ebanghelyo, umaabante yung kaharian ng Diyos, tapos walang transformation of the world. Imposible po yan. Kasi po, ang purpose ng Kingdom of God na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay naparito is to conquer the whole world so that all the nations will bow down before the Lord Jesus Christ. Kaya po inuutos ng ating Panginoong Jesucristo, go disciple the nations. Teach them to obey everything I have commanded you. So, sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo na turuan lahat ng mga nations, lahat ng mga ethnic groups na maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, and that will result in world transformation. So, yan po yung epekto ng Yahweh Chidkenu. At yung paggugobyerno ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na lalaganap. Now, tingnan po muna natin dito sa Proverbs 29 verse 2. Kasi isa po sa mga puntos natin dito ay the nation of Israel was ruled by corrupt leaders. Parang Pilipinas din, no? We are ruled by corrupt leaders. Maraming mabuti, pero madami ding masama at corrupt. Sabi po sa Proverbs 29:2, when the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Kapag ang matutuwid ay namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Pause muna tayo dyan. Alam niyo po yung kantang Joy to the World? Yan po yung favorite ko sa lahat na kanta. Isa sa mga favorite songs ko. Joy to the World. Bakit? Kasi Joy to the World kasi yung hari ipinanganak. At yung hari, ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang kingdom. At yung kingdom ng Panginoong Jesucristo, sasakupin talaga yung buong mundo. At mamamahala si Kristo sa buong mundo. Kaya, Joy to the World. Yun yung title ng kanta. Joy to the World. Magdiwang. Bakit? Mamamahala si Kristo. Sabi po sa verse na ito, ang bayan ay nagsasaya. Merong rejoicing kapag righteous yung leader. Now, si Jesus Christ po yung leader natin and He is righteous and He will rule the world. Kaya merong joy to the world na kanta. Sabi naman dito, kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. The people groan. Na they groan. Ano ba yung groan? Parang nagdadalamhati yung mga tao kapag ang namumuno ay masama. Kung si Satanas ang maghahari dito sa mundo at si Jesus hindi na parito, si Satanas yung patuloy na mamamayagpag, talagang we will groan, no? Puro kasamaan dito sa mundo. The thing is, Jesus Christ came. And sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi niya, all authority. Sa mga tuwid, wala nang authority si Satanas dito sa mundo. Si Jesus Christ na may authority. Kaya sabi po rito sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, for to us a child is born, to us a son is given. Ang ating Panginoong Jesucristo ay pinanganak. A child is born, a son is given. Simula nang kapag kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, and the government will be on His shoulders. Mamanahin niya. Kaya magkasunod yung devotion natin kahapon tsaka yung ngayon Si Jesus Christ yung branch from the line of David. He is the king. At yung paggugobyerno ay nakaatang sa kanyang balikat.
And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sabi dito, and of the increase of his government and peace, there will be no end. Yung greatness, sabi po sa ibang translation, of the increase, yung paglaganap ng paggugobyerno ni Kristo at ang kanyang kapayapaan ay walang pagwawakas, walang katapusan. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. Mga kapatid, yung paghahari ng ating Panginoon Jesucristo, yung righteousness ni Jesus, may epekto yan sa church, sa atin, mga tagasunod ni Kristo, at may epekto yan sa mundo. Kaya yung righteousness ni Jesus, hindi nga lang yung government and peace, sabi rito, pati yung righteousness, yung justice. Ito yung mamamayagpag sa mundo. Paano? Through the preaching of the gospel of the kingdom. Sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Habang lumalaganap ang ebanghelyo, dumadami ang mga mananampalataya na Kristo, tagasunod ni Kristo, ang dulo po nito, lahat ng mga bansa, yuyukod at maglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Sinong gagawa nito? Ang Diyos mismo. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Sinong gagawa? Ang Panginoon mismo. Sinong gagamitin? Ikaw at ako at ang iglesia. Gagamitin ng ating Diyos. So I hope meron kayo natutunan dito sa devotion na to. This is very powerful. Na yung righteousness ni Jesus na nakamta natin, meron itong world transformation effect. Kaya pursue God's kingdom and His righteousness. Kagaya sa sinasabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Isipin po natin yung mundo parang bahay ng Diyos. Kailangan yung kalooban ng Diyos ang siyang mangyari. At lahat ng hindi gumagawa at lumalaban at sumasalungot sa kalooban ng Diyos, sila ay paparusahan, sila ay mananagot, sila ay hahatulan. Lahat ng korap, hahatulan ng Diyos. Sapagkat hindi nila nire-respeto at ginagalang yung may-ari ng bahay. The world is God's home. The world is owned and belong to God alone. Sabi po rito sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So patuloy po nating i-meditate ang mga katotohanan ito. Magkaroon po tayo ng pag-asa na si Kristo ang pag-asa ng mundo at yung mundo natin isasaayos ng ating hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesucristo. God bless you po. See you po tomorrow.